Magandang buhay! Ngayon nasa ika-4 na linggo na tayo ng pagpapagaling mula sa ating tympanomastoidectomy. Nakakapagsalita na pero as to hearing po, kung yun ang inyong tanong, dahil mag-1 month na ako ay mahina pa rin po ang aking pandinig. Ayan. Yan lang naman yung laging tanong ng marami. Kumusta na po ang inyong pandinig? Kumusta na po yung hearing ninyo? So mahina pa rin po. Mas humina pa nga, no? Bakit? Dahil nga po, bago yung ating eardrum, no? So sinugatan yan. Ayan. So ina-expect po natin na unti-unting mag-improve ang ating hearing simula 2 months, yan. So, sa loob po ng 6 na buwan, yan, ina-expect natin na talagang nagkaroon na ng improvement sa ating hearing. So, 2 to 6 months time, ay uulit po tayo ng hearing test. And then, kung iniisip po natin na simple lang yung ginawang operation sa atin, kasi sabi nga is, inoperahan sa tenga. So, akala ng iba is may ginanon lang, may kinuha lang or something. Ngayon po, ay kukwento ko yung naging proseso, though hindi ako gising nung ginawa ito ha. Pero well explained by the doctors bago po maganap ang lahat. Ayan. So, nung pinasok po tayo sa operating room, ay gising tayo. And then, nung sinaksakan tayo ng pampatulog, hindi ko sure kung nandun na rin yung anesthesia. Siguro nandun na rin. Sinabihan po tayo na manlalabo yung ating paningin or makakatulog tayo. So, pagkasaksak sa dextro, saglit lang ay unti-unti nang lumalabo yung paningin natin. So, tinry kong labanan, no, yung pagkasaksak dito sa, sa dextrose. Tinry kong labanan kasi, nakita ko pa yung loob ng operating room, yung mga monitors, etc. etc. So, nakausap ko pa yung mga doktor. And then, pagkasaksak, meron akong binabasa doon sa may ilaw, spotlight na sa akin. Unti-unti lumalabo siya. So, iniisip ko, hindi, lang to. Sabi lang ng utak ko to, ganun. Pero hindi, talagang nanlalabo siya. Ang epekto agad. Kaya, nung hindi ko na kaya, papadilim na, parang nagsha-shutdown ka na, pumikit na ako. And then, pagkapikit ko, hindi ko na alam yung nangyari. So, during the surgery, or bago po magsimula yung surgery, is lalagyan ka ng tubo dito sa bibig, kung tama ang aking pagkakatanda. Tutubuhan po kami, and then, syempre, may mga oxygen doon, ganun. And then, hihiwain na yung tenga mo dito. So, hiwain po itong tenga. Lahat ng to ay hiniwa. Ayan, papunta dito. Ibinaliktad pa ganun. Tapos, yung buto natin dito sa likod, which is the mastoids, ay lahat po ng infected na mastoids or yung nagkakaroon ng mastoiditis ay inaalis po nila. So, nagkakaroon po ng drilling. Meron silang pan-drill. Ang sabi nga ni Doc, pinaka-drill ko ang bungo mo kasi infected na nga siya talaga. Yung mga mastoids mo na dapat ay parang keso na malalambot siya, ay nag-adapt na siya doon sa bone. Sa bungo, no? Tumigas na siya. Sa halip na malambot siya, ay nanigas na siya, meaning infected na siya. Noon pa man. Kaya, dinril lang mabuti yung bungo. So, ganun po. Kaya, maraming natatakot na gawin yung operation na to or sumalang sa ganitong operation dahil, sabi nga is, wala mang 1 mm yung layo nito pag inopen sa ating brain. Ayun po. Sobrang lapit niya sa brain. Pero, walang imposible sa taas, no? Basta manalig ka lang and magtiwala sa mga doctors mo. Kasi, kung para sa'yo yung buhay na yan, is ibibigay niya talaga sa'yo. Diba? Ganun lang naman po yun eh. So, ayun na nga po. Nung nakabaliktad yung tenga natin, dinril nila lahat ng infected dito sa area na to, sa likod na to. And then, doon na rin nila ginawa, doon na rin sila kumuha here. Yan, sinabi, tinanong ko yung kay Doc, saan po kayo kumuha ng bagong tissue or panapal sa aking eardrum? So, dito daw, sa gawin na to. Kaya pala, parang yun, may nararamdaman ako na, parang hinihila siya or something. Pero, hindi naman siya masakit. May time lang na parang may humihila, may bumabanat, parang minamasahe ka na pa ganon. Ayan, so yun yung nararamdaman ko. Dito pala kumuha sila Doc nung panapal sa tenga. So, nung nakabaliktad to, susugatin nila yung loob nito, and then lalagyan ng mga gel foam bilang guide doon sa bagong eardrum. Sinugat nila paikot yung pinakaloob nito, tas inilagay yung bagong tissue na mula dito. May mga gel foam na mag-guide doon at siya na rin sisip-sip doon sa mga kung ano-anong dugo, water, gamot, ayan. So, yun po, hindi pala tinatahi ang eardrum, no? Tinatapa lang siya. Bali, papakain po siya doon sa sugat, sinugatan, and then tinapal, papakain siya doon sa sugat paikot. So, ina-expect na as time goes by, is kakainin niya yung bagong tissue or cartilage. Ayan, so hanggang sa maging isang part na siya ng tenga mo, eardrum na siya or tympanic membrane. So, ganun po, kung nailagay na yung gel foam and all, ibabalik na yung tenga mo, tatahiin na ulit. At may konti po akong ahit. So, as compared sa mga dati pong naoperahan na 2 inches, 3 inches, yung kanilang, ahit, yung sa akin po is ½ inch. Halos wala man, ayan, nasabi nga nila Doc na, uy, halos wala kaming inahit sa'yo, no, kahit sobrang kapal ng hair ko, ayan. And then, the ear po is, yan, nagbago siya. Dati, sobrang pipi niya, no? Sobrang pipi. Sobrang liit din kasi. So, ngayon, medyo nakaharang siya. Though, hindi naman po siya pansinin. At the same time, parang wala namang swelling. Pero meron pa rin siguro sa likod. So, ina-expect ko na medyo mapipipi pa siya. Well, hindi naman nga po siya sobrang pansin, no? Ayan. So, base sa aking, nagtagal yung aking surgery ng 3 or 3.5 hours. I think 3 hours siya.
Hindi ko na po alam na tinubuhan ako at hindi ko na rin alaman na tinanggal yung tubo. Doon sinabi sa akin na, don't worry, kapag tinanggal yung tubo is growy ka pa, hindi mo matatandaan. And yes, wala po ako natandaan. So, ang natatandaan ko na lang is tinatapik ako ni nurse dito. I'm not sure bakit ako tinatapik, kung meron bang nagaganap. Pero nagising naman ako and then, ang natatandaan ko lang is tinanggal yung oxygen. Tapos, ang una kong sabi, nurse, anong oras na po? Ayan. O, diba, gumana pa agad yung utak ko. Tinanong ko yung nurse and then, nag-subtract ako. Nagbilang ako ilang oras ako inoperahan base sa pagkakagising ko. So, nag-estimate lang ako ng mga 3.53 or 3.5 hours ako inoperahan. And then, yes, dinomonitor lang nila ako sa loob ng recovery room nang wala ka pang bantay, hindi naman tinawag ang aking bantay, si mama. Pagkatapos, parang 1.5 hours lang is nilabas na ako ng recovery room. Ayan, dinala na ako ulit sa room. Humiga lang ng kaunti and then bumangon na agad ako, no? Do bawal kasi parang mahilo-hilo ka pa. Kaso, pag nawiwiwi ka, edi no choice, tatayo ka kasi hindi ka naman din naka-diaper, no? At wala ka rin namang catheter, ayan. So, pagising ko pala is naka-bandage ako, ayan yung bakat ng bandage. Naka-bandage, pa ganun, pa-headband, and then may tapal dito. So, kinabukasan din po, tapos may gasa pala to, syempre may dugo-dugo dyan, ganyan, ayan. So, hindi tinanggal yon. And then, every day for a week, ay meron kang tapal dito, takpan mo lahat ng sugat, lahat ng tenga mo, lilinisin siya, every day ay nililinis siya ng hydrogen peroxide or agua oxinada, and then lalagyan ng betadine, tas tapalan ulit. And then, yung gasa dito is, tinanggal siya ni Doc, ang aking gasa dito na nakapasak, plus yung aking tahe, 1 week after the operation. Ayan, so sabi niya, it's up to you kung lalagyan mo pa siya ng tahe, pwedeng hindi, pwedeng oo, pero pakaingatan lang at lalo na hindi mabasa yung loob. So, every time na maliligo, lagyan lang siya ng bulak. Ayan. And then, kailan pala pwedeng maligo? Sinabihan ako ni Doc 1 week after na pwede ka nang maligo. Pero actually, Sunday pa lang is naligo na ako, no? So, Friday ako inoperahan, Sunday naligo na ako ng patagilid. Ayan. Every other day ako naliligo, pinakakaingatan ko lang. Nakakatulong din naman yung gasa na hindi mabasa yung sugat. So, hindi ko siya tinatanggal. And then, pagkaligo ko, doon ko nililinis yung sugat. Doon ko pinapalinis yung sugat. And then, sa next topic, doon natin isi-share kung ano ba yung experiences natin pala after the surgery, no? So, sa may mga ganitong karamdaman, chill-chill lang tayo at magtiwala sa taas. Huwag kang panghinaan ng loob dahil maraming tao ang gustong mabuhay at maraming tao ang mas malala pa ang karamdaman